Hello everyone, usapang Alvin Aragon muna tayo. Kasi dito kasi masyadong judgmental yung may nakita akong sa na judgmental, manipulative. Para sa akin naman talaga, pag nasa religious ka talaga, talagang ganun talaga ka strong yung paniniwala mo. At saka dahil sa strong ng paniniwala mo, at gusto mo talaga yung ipupush mo kasi yun talaga ang paniniwala mo. Pinaniwalaan mo talaga yun. At totoo naman talaga yun. Totoo talaga yun. Pero, nakita ko talaga nasaktan talaga si Vice Ganda sa yung sa ganun. Pati naman ako talaga. Nasaktan naman talaga ako. Kasi, tao din yun eh. Tao din yun sila. At siguro, tayong mga straight, hindi natin sila talaga maintindihan. Kasi straight tayo eh. Bakit nagaganon? Bakit pa ganyan? Hindi natin naintindihan. Kaya dito sa show na to, sa It's Showtime, nakita ko talaga nasaktan si Vice Ganda. Panoorin natin ha. Gusto ko eh. Naging totoo lang naman ako. All religions are coming from love and empathy and sympathy and compassion and kindness and respect. So if your religion is teaching you otherwise, it's about time you reevaluate yourself and your faith. Magkaroon ng puot. Dapat magalit ka sa kanya. Magkaroon ka ng puot. Ay, huwag mo siyang tatanggapin. Dapat maging malupit ka sa kanya. Anong relihiyon yun? All religion are coming from love. That's the basic teaching of every religion. Love. Doon ang gagaling lahat ng totoong relihiyon. Diba? I don't care kung ano sabihin nila. Kasi mahirap eh, yung buhay ko. Sigaw ko, Lord, iparamdam mo na mahal mo ako. Sabi ko sa kanya, March 13, 2009, sa Holiday Inn sa Ortigas. That night, Tapos, yun siya, nasaktan talaga si Vice Ganda doon. At saka, hindi na bago pala naging Christian to si Alvin, meron siyang pass na gumagamit siya. Meron siyang pass talaga na gumagamit siya bilang bawal na gamot, nalulong siya doon. So, meron siyang mga problema din niya na siguro, yun siguro yung pangpalipas niya sa problema niya ba yung ganun. Pero may history talaga siya sa botchad. Yun. So, meron akong nakita sa show na pinagsabay na yung makadiyos at makaadik. Pero, hindi din natin siya masisi. Masisi talaga na ganun yung paniniwala talaga niya. So, para sa akin is half-half doon. Tinitingnan ko lang yung mga reaction ng yung mga tao. Kasi, para sa akin kasi, kahit naman ako straight, okay? Kahit hindi ko, aminin ko, hindi ko talaga naintindihan yun. Yung mayroong mga ganyan. Yung mga sa homosexual, So, hindi ko talaga naintindihan yan. At saka hindi ko din siya inaano kasi talaga. Hindi ko naintindihan talaga. Totoo yun. Pero hindi ko sila dinidegrade na para bang makasalanan sila. Kasi ako makasalanan din ako. So, maging open-minded na lang ako na andyan sila. Yun ba? Yung hindi na lang natin sila pakialaman kasi buhay naman nila, kailangan na lang natin yung buhay natin, huwag na lang yung sila. At saka kung dumating man ang panahon na magkaanak ako, kung papayagan ni God na magkaanak ako, tapos yung ibigay ni God sa akin is hindi ko yung parang yung bagay na talaga na bigay niya sa akin, for example babae man o lalaki, tapos biglang nag-iba yung paninindigan niya, di ba? Okay, yung ganun. So, wala akong tatanggapin ko yun. Kasi yun yung bigay ni God eh. Yun lang naman talaga. At saka hindi natin sila i-judge na
ano ba, tao din naman yan sila. May puso, katulad din naman natin, di ba? Although, ba't ba ganun? But, never mind, sila naman yung humaharap ni God hindi naman tayo. Pagdating ng panahon, kung tayo ay mapunta man sa langit, kung sa langit na tayo mapunta o saan man tayo mapunta, kung maging angel na tayo, hindi naman natin kilala ang isa't isa. Mama ko ba to? Papa ko ba to? Kapatid ko ba to? Ito ba yung asawa ko? Ito ba yung jowa ko? Ito ba itong nanakit sa akin? Hindi eh. Kasi tayo yung isa't isa sa atin. Hindi natin yan kilala. Habang andito lang tayo sa mundo, habang andito lang tayo, ngayon buhay tayo, nasa kaluluwa pa natin yung mga katawan natin, may kaluluwa pa yung katawan natin, ano ba ito? Diba? Kaya lang naman yung religion talaga yung pinupush sa mga parents natin kasi yun lang yung gusto nila na kahit alam nila, alam nating lahat na hindi na tayo magkakilala sa pagdating ng panahon kung tayo ay sa pagbalik ni Jesus Christ. Hindi na natin makilala ang isa't isa. Kasi wala nang family eh. Parang wala nang family. Wala nang family kasi is totally fair lahat. Totally fair lahat yung treat na wala nang mayaman, wala nang mahirap, yung ganun. So, lahat na talaga is pantay-pantay ang tingin ng God sa atin. Hindi na natin makilala kung sinisigurado lang natin sa ngayon na kung bakit andyan yung religion na kailangan natin sundin talaga kung ano talaga nakalagay sa Bible talaga. Kasi gusto lang naman natin na at least sure tayo. Gumawa tayo ng kabutihan, sure tayo kung saan tayo mapunta kasi gumawa tayo ng kabutihan eh. So parang panatag na din yung family natin na kasi ginaya natin sila, sinunod natin yung nakalagay sa Bible. So alam natin kung saan tayo pupunta. Kahit hindi na tayo makakilala next in the next life, afterlife or whatever life is that, right? So yun lang naman talaga. Pero hindi ko yan sila pero hindi naman ako harap sa Diyos dahil sa kasalanan mo. Ikaw naman talaga yung harap sa sarili mong kasalanan, di ba? So wala yun, hindi yun siya basihan. At saka yung pagiging manipulative, malalaman naman ng tao yan eh. Kung manipulation ba to, kung control ba to, kung ano ba to, parang hinihigpitan. Para namang nakikita ko naman sa paging mag-asawa nila IC at saka ni Alvin ginusto naman ni IC eh. Masaya naman si IC sa ginawa niya kasi she embraced God naman. So wala namang problema sa kanila, na wala ko nakita problema. Makita lang, malaman na natin may problema kung maghihiwalay sila. Yun lang naman talaga. Maghiwalay sila dahil hindi na niya control na para sa iya yung nangyayari, para hindi niya magawa yung gusto niya. Pero sa feel ko, masaya naman si IC sa buhay ng pagiging pamilya niya, sa pamilya niya ngayon. Yun lang. So, hindi natin kailangan kasi buhay naman nila yan. So, ito pa, may ipakita pa ko sa inyo saglit. Tempo ba, Mimi? Dati 10, ngayon 11 na. Ay, sumabra na, Mimi. Yung panglabing isang utos ng Diyos, mag-resign ka sa sex bomb, sabi nung Ang panglabing isang utos ng Diyos, mag-resign ka sa sex bomb, sabi nung asawa ni Alice. Kung nga asawa ko simula 2011 hanggang bago kami ikasal, naging fiancé kami. Sabi ko, hindi ko siya hahalikan eh until the pastor, you may kiss your bride. Tapos papayagan ko siya mag-concert para magtawel lang na makikita ng gaano karaming lalaki sa buong Pilipinas. Tapos pasasayawin ko na naka-see-through, labas ang cleavage, labas ang legs. I want to protect my wife. Ako lang titingin. So, kasi